Sa resolusyon ng Supreme Court and Bank na isinapubliko kahapon, ipinaliwanag ng hukuman ang dahilan ng pagdismiss sa aplikasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa para sa isang Temporary Restraining Order o TRO. Layon sana ng nasabing petisyon na pigilan ang mga opisyal ng gobyerno sa pag-aresto o pagdetine sa senador base sa warrant mula sa International Criminal Court o ICC na walang kaukulang arrest warrant mula sa korte sa Pilipinas. Ayon sa Supreme Court, bigo ang mambabatas na ipakita ang lahat ng kinakailangan para mabigyan siya ng TRO. Ayon sa korte, hindi nito napatunayan na mayroon siyang malinaw na karapatan na dapat protektahan ng batas sa kasalukuyan. Ang mga karapatang iginigiit niya ay itinuturing na contingent o nakadepende pa sa magiging desisyon ng korte sa mga mas malalim na isyu, tulad ng bisa ng ICC warrant matapos ang pagtiwalag ng Pilipinas sa Rome Statute at ang kapangyarihan ng Pangulo na ipatupad ito. Ayon sa mga naunang desisyon, ang injunction ay hindi ginagamit para sa mga karapatang hindi pa tiyak o doubtful. Sinabi ng korte na walang patunay ng aktwal o material na pag-atake sa mga karapatan ni Senator De La Rosa. Binigyang din ng SC na ang senador ay nabigyan ng protective custody ng Senado na mismong humadlang sa anumang tangka ng pag-aresto sa kanya. Pinagbatayan din ng korte ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong May 13, 2026 kung saan sinabi nitong wala siyang inilalabas na utos na arestuhin ang senador. Dahil hindi napatunayan ang pagkakaroon ng legal na karapatan sa puntong ito, sinabi ng korte na wala ring irreparable injury o pinsalang hindi na malulunasan na maaaring mangyari. Pinuna ng korte na ang very urgent manifestation na isinampa ni Senator Bato ay puno ng mga hindi beripikadong ulat at aligasyon. Binigyang din ng SC na sila ay hindi trier of facts at hindi maaring maglabas ng TRO base lamang sa mga sitwasyong speculative o haka-haka lamang. Dahil dito, nananatiling nakabinbin ang main petisyon ni De La Rosa at dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa certiorari at prohibition, ngunit hindi sila nabigyan ng pansamantalang proteksyon habang dinidinig ang kaso. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.